sama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Isip mo'y unti-unting nawawalan, nalilito ang tulad mo. Good morning. Parang usok, unti-unting naglalaho. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip. Paring Omar, good morning. Partner, masamang panaginip Oh. dahil laging puyat. Oh. At kami ngayon ay yung pamilya partner namin nagluluksa kami doon sa pagpanaw nung isang haligi ng mga tiyuhin namin diyan sa Barangay Ibabais kay Tito Nelson Zamora ko. Pumanaw siya nung Anong kinamatay, partner? stroke partner, sobrang ano rin eh. Pero ano yan malimit mag-exercise din pero talagang yung edad na rin siguro yung yung dahilan. Nakikiramay po ang MIV4 online radio sa Pilipinas sa pagpapanaw ng tiyuhin natin dyan sa may Ibaraba is kay Tito Nelson Zamora na ililibing po siya sa 23. Yung mga kaibigan po at mga kakilala, mga kamag-anak niya dyan sa part ng Nauhan. Ang libing po ng Tito Nelson Zamora ay sa January 23 po. Condolence po sa pamilya. At sa lahat na may mga nagdadalamhati at sa pagkamatay ng kanilang mga pamilya. Opo. Kami po yung nakikiramay. Lalo na pare ko sa partner. Yes. Sa side ng family ng asawa ni dating Vice Mayor Engineer Hil Ramirez. Hindi ko lang matukoy yung buong pangalan. Sa part ng Victoria partner. Oo. Yung Ito'y galing Italy. Nagkasakit, namatay, dinala dito sa Pilipinas, dito sa Victoria. Mahirap pala yung proseso, sabi niya. Parang mahirap pala yung proseso pag ganun. Anyway, magastos. nakikiramay po kami. Dalawang magkasunod, dalawang magkapatid na namatay. Dito lang last December at saka January. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Engineer Hil, dating Vice Mayor Hil Ramirez. Tuloy-tuloy tayo, partner. Tayo po ay meron ng 17 minutos. Makalipas ang alas 9 ng umaga, araw ngayon ng Sabado, partner, sa palatuntunang saktong-sakto lang. At live po kami dito po sa ating palatuntunan ho ng MIB4. At partner, dalawang minor de edad na suspect sa pagpatay. Oo nga partner, yung hustisya talaga napakadali dahil sa pakikipagtulungan na rin ng taong bayan lalo pat di kilalang tao yung pinaslang sa katauhan ni Barangay Captain at dating Barangay Captain at ngayon ni Konsehal ng Barangay San Vicente Central. Doon sa report na Provincial PNP Director Samuel De Lereno na nagkalat ngayon sa Facebook, hindi pinangalanan. Doon lang yun sa report. Siyempre, pansamantalang hindi pinangalanan dahil ito'y minor de edad. Sa polisiya, sa DSWD, at may sinusunod tayong batas, yung mga minor. Kung maaari, may mga part na hindi talaga pwedeng pangalanan in public. Una, itago yung pagkakalanlan. Pati yung picture. Pati yung mukha, oo. Oo. Pansamantala. Yan naman ho ay sa pagdating ho sa mga media. Ibig sabihin yung exposure yun, kasi ina-expose dapat yan. Pero dahil minor ay iniwasan ng PNP. Bagaman may mga balita kayong naririnig o napapanood, minsan may mga suspect sa ganito uri ho ng nakaso na minor na minsan may nakukuhanan ho ng video. Pero ang mahalaga, hindi nanggaling sa PNP. Tapos may isang artikulo
sa social media rin na binanggit kung taga saan yung dalawang suspect. Pero ito'y sakop ng lungsod ng Calapan. Pero dun sa police report nga ng PNP, hindi pa rin binanggit kung saan sa Calapan. Bagaman, may mga kumakalat pa rin. Alam mo, sa panahon nga ngayon, dahil sa social media, Madali. una nang kumalat yan, partner, nung isang araw pa. Kahit ako, napadalan ako ng picture nung di umano'y suspect. Oo. Siyempre, hindi natin pwedeng ilabas through social media. At kung taga saan. Pero ito'y hawak na kagabi ng Calapan City Police at ayon sa ating bubuwit, ito ay galing pa raw ng parang nagtago di umano sa Batangas. Tapos may nagsabi na asawa o girlfriend ng isa sa suspect ang nagtimbre sa otoridad para matukoy. Ito yung chismis. Parang isinuko. Isinuko. Hindi, yung ngayon, yung nasa balita, galing na sa PNP, ay kapatid ng suspect. Isinuko yung Baka dalawang version to, baka lang ha. Baka ang isang version, kasi sinasabi, di umano, ang suspect daw dito is apat. Pero sa official na talaan ng PNP, ayon sa kanila, ay hawak nila'y dalawa. Ibig At sabihin, may tinutugis pa. may dalawa pang nakakawala. Oo. Hindi. Walang sinasabi ang PNP partner. Oo. Kung ito ang version. Ito ang version para hindi malito ang ating mga kababayan. Sa Marites, apat. Ang Marites suspect. to ha, Marites, apat. Ngayon, sa pulis, walang sinasabi kung ilan ang suspect. Pero sa kanilang official na press statement o press release, ayon sa kay PNP Provincial Director Samuel De La Reno, hawak na nila ang dalawa. Ang dalawa pa. At hanggang kagabi, tinutugis pa yung kasama, yung ilan. Ibig sabihin, wala pang official na talaan Wala pang tiyak ang na PNP Oo. na pwedeng sabihin sa publiko kung ilan. Ayan. Kasi, sinisikreto rin nila yan eh. Kaya katulad sinasabi ko, sa mata ng tao partner, sa mata ng mga humihingi ng hustisya, lalo na sa pamilya ni Dukting, ang sigaw nila, agarang at mabilisang aksyon. At nababagalan sila nung mga unang araw. Siyempre, side nila yan. Kanya lang, sa panig naman ng PNP, hindi nila pwedeng madaliin nga. Kasi nga, baka sila'y magkamali katulad ng mga ibang sangay ng gobyerno at ilang grupo ng kapulisan sa mga itong uri ng kaso ay napapagdudahan. Kasi sabi, Polgay lang yan. Sabi, minadali nyo dahil may reward. Sa side ng PNP, kailangan nilang magdahan-dahan. Kailangan masinop yung mga ganitong maingat na investigasyon. Dahil baka sila'y pagdudahan dahil nga sa laki ng reward na nakapatong dito sa mga suspect na to. So, kumbaga, tayo, sa palatuntunan ito partner, naiintindihan naman natin ang side ng PNP. Kanya lang, sa side ng ibang nag-aantabay nga, ay nababagalan sila. Ay ngayon, may sinasabing hawak na. Hawak na ng kapulisan. Itong di umano'y suspect na mga minor, diwaw. Di ba? Pero ganun pa man partner tayo ay pasalamat na rin tayo sa effort ng PNP sa ganitong mabilisang aksyon. Kasi may mga crime din na medyo mabagal yung paghahanap ng hustisya ng pamilya. Pero sa pangyayari na ito nga kay Dr. Teng Bulor umaksyon ng mabilisan itong PNP. At saka ayon sa kanila is minor, hindi nga pinangalanan in public, may conclusion na naman o may ibang kaisipan. Kasi imaginein mo, minor, 16 anyos. Imaginein mo pare, 16 anyos. So kung nakagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen, more than 53
o 53 o 50 na mga unday knife Oo. sa iba't ibang bahagi ng katawan. At wala tayong hawak na opisyal na record ng Soko, pero ayon doon sa mga marites pa rin, kung totoo na yung kamay daw di umano'y pinitpit, o pasintabi ho tayo, Mm-mm. at may pinutol na bahagi para daw ho magamit doon sa fingerprint doon sa partner, Sa Bolt. sa bolt. Oo. May mga ganun pa rin. Kanya nga, sabi natin, hanggang walang opisyal na Pahayag. nananatili itong daw pa lamang. Daw. Opo. At imagine mo, partner, yun ngang kuha nung isang broadcaster na video. Oo, pinabura. Oo, pinabura. At parang makakasuhan pa ata. May gano'n bang kwento? May ganong kwento, partner. Para Kakasuhan? kakasuhan yung isang vlogger o isang media ba yon? Oo. Nag-live nung time na patay at iniimbestigahan. Parang yung pamilya, yung privacy dapat. Sino magkakaso? Yung pamilya, parang ganon. May ganong kwento ang ating mga tutuwid. Ito ikaw naman, sabi ka na natin, husgado ang magdidetermina nito kung lahat naman pwedeng kasuhan eh. Lahat pwedeng kasuhan. At husgado ang magsasabi kung may probable ito na dahilan o anong nilabag dito. Pero kami naman, sa side ho namin, kami mga broadcaster, tayo mga media man, sa mga ganitong uri ng pagkuha ng video kahit naka-live, kahit kasuhan mo ako, karapatan nyo yan. Pero may positive side naman ako. Oo. Sa side ko, kunyari, nakuha ko ng live, ipinost ko. Sa side ng pamilya, may positibo at negatibong implikasyon ito o saloobin dito. Ang positibo dito, partner, sa akin lang to, kunyari ako, ang positibo ko, ako yung pamilya, ang positibo nito, walang mikos-mikos, walang hokus-pokus kung sakasakali doon sa maaring investigasyon Sa ng mga ebidensya. PNP. Oo. Dahil may separate video source na hawak ng publiko. Kasi na-public na to eh. At ang negatibo naman dito, kung sinasabi, siyempre pare ko, partner, yung privacy. Oo. Kanya lang minsan yung mga ganyang uri ho, at totoo naman eh. Ang tanong dyan, totoo ba na may ganitong uri ng insidente? Totoo ba na may ganitong uri ng trahedya o uri ng pagpatay? Wala namang idinagdag, wala namang komentaryo yung vlogger. Oo. Anong kwan? Ako, partner ang positibo sa akin doon sa mga ganyang insidente. Lalo pat sabi nga natin, yung social media ang bilis at kaya kaagad makarating sa buong mundo. Yung balita. Sa akin ang positibo, partner, dumadali bumibilis yung pag-unawa at pagkakaalam ng mga tao sa lahat ng mga nangyayari. Kasi ano pang privacy do? Although privacy nga, pero wala ka namang maituturing na kahihiyan because napatay yung kun eh. Kung hindi ito patay, kunyari hindi patay, ito'y akin lamang. Opinion ko lang ho ito. Kung hindi patay, kunyari yung biktima, hindi lang dito kay Ducting, yung tinutukoy natin hindi lang dito sa pagpaslang kay Ducting. Sa lahat na maaring mangyari at ganito rin ho estilo ng trahedya, kung ito'y kunyari binugbog lang at hindi naman pinatay, binidnabidyuha, pero wala akong nakikitang kun eh. Kasi minsan, pag may mga insidente nga, ninakawan, ni-rape, ano pa yung mga away sa kalye, ang hinahanap ng otoridad yung CCTV footage eh. Oo. Ay dito, laro na dito, walang CCTV footage. Partner, kahit yung mga road rage na nangyari, hindi alam ng PNP. At halos 3 buwan na yung nakalipas o 1 buwan na yung nakalipas. Tapos biglang ipopost ng isang nag-shoot o nakumuha do sa sa social media, ipopost. Doon pa lang nalalaman yung investigasyon ng PNP. Pero kuno pare, yung pagtalima naman nung kumuha ng video, kung ito naman kung kakasuhan naman, di ba? Kasi nga
yung pagtalima naman, pagsunod, wala akong nakikitang maling intensyon yung kumuha ng video. Kasi nung kausapin, daw di umano ng PNP, ng police official, yung kumuha ng video, wag muna natin pangalanan kung sino itong for privacy na rin niya. Ay, kagad niyang dinilit. Oo. Ay, kung ako nga, hindi ko i-delete yun eh. Pero dahil din naman sa pagtalima nung tao na kumuha ng video, na nag-live, eh, respeto. At sabi, oy, pwede bang pakidelete yan kasi may ganito, may ganito, may paglaba. Eh, kagad dinilit ng tao. So, walang masamang intensyon. Yung tao, kundi, that time, ginagampanan lang niya na siya nagdodokumento bilang isang mamamahayag o bilang mamamayan na kakampi ng katotohanan, kakampi ng kapulisan para idokumento yung mga ganitong uri ng... Kasi, una, bilang broadcaster, bilang mediaman, gagawin ko to. Padalawa, kababayan ko to. Kaibigan ko to. Winalangya. Walang suspect. Puro evidence para sa pamilya, ay ito nangyari. So, yun lang ang nakikita ko dyan. Kaya, anyway, kung kakasuhan nila, pero at simpatiya ko, partner, doon sa kubuhan ng video. At actually, partner, madaling nalaman. Yun yung isang kagandahan doon eh. Sabi ko nga sa iyo, ay tayong mga taga rito sa Calaban, nalaman ko na taga Bulalakaw pa yung nagbato sa akin, partner, kung anong balita daw. Dahil nakita sa video? Oo, dahil nakita sa video. O kahit ako, nadaanan ko, naghatid ako ng estudyante ko. Linggo, pumunta ng simbahan, around 9:45. Napadaan ako sa lugar, although yung kasing lugar, likas na maraming tao dyan, busy, likas na mayroong wangwang dyan, dahil barangay captain nga dati, at kilalang tao, hindi ko sukat akalain na may ganung pangyayari. Nalaman ko pa through Facebook doon sa nag-live. So kaya kwanto may positibo ring nangyayari ito. Anyway, hindi dapat partner pinagtatalunan yan. Ang harapin ngayon ng tao, ng PNP, yung masusing investigasyon kung mayroon bang taong nasa likod nito o kusa na ginawa nito mga suspect na ito yung pagpaslang. So ano yung bukod doon sa actual na nakita natin na sinabing nakarecover ng 25 na piraso ng kwentas at mga alahas ayon sa balita, ayon sa police report. Ang tanong dito, personal ba nilang ginawa ito sa kagustuhan nila? Or may nag-utos? O ito ba ay kasi sa ganitong uri ng krimen, base sa ating mga nalalaman, 16 anyos, hindi makakagawa ng basta-basta lang ganito. Kung siguro inisnats, baka may nag-utos pa o hawak na isang sindikato. Kung personal at pumatay nga, sa ganitong uri ng paggawa ng isang krimen, hindi ito magagawa ng normal ang kaisipan at ang pagnanasa, ang kagustuhan ay mag-hold up at magkapera kung hindi ito impluwensyado ng ipinagbabawal na gamot. Kasi, biruin mo, 53. Mahigit pa ang tama. Pawang mga kwan lang, hindi gaanong tagos yung saksak. Mga minor lang. At yung sa tagiliran daw ang ikinamatay, doon siguro sinaksak ng todo-todo. So, siguro kahit galit na galit ka, hindi mo magagawa ito. Although makaya mong pumatay siguro, pero 1-3 saksak, tapos na, ay mahigit 50. Ano ba to? Nagkwan sila? Di ba? Yun yung mga nasa isip na. Ngayon, kung mayroon mang ganyan, sanhi ng droga, ibang anggulo na naman to. Ibang ano yan. Ang droga sa lungsod ng Calapan o sa Oriental Mindoro, ibig sabihin. Sa bagay, kay mismo partner, kay PNP mismo, Dolorino, hindi niya maideklara ang lungsod ng Calapan. Kalapan, Nauhan. Hindi, mahirap i-declare ang drug-free. Last year pa yan hanggang ngayon. Ibig sabihin talagang may positibo pa sa nag-drugs dito sa ating lalawigan. Bukod sa drugs, partner,
yung mga illegal gambling, illegal activities, yung wedding. Partner, yung Oh, talamak sa Oriental Mindoro. kaya nga, yung crime na usapin, ang malimit partner, pag nanakaw ngayon Mm. nabanggit mo yung gambling at yung ilang mga sugal, yung mga pasugalan, mukhang nagti-trigger sa isang sugarol, sa isang mananaya o sa isang mga sugarol para magnakaw. Dahil wala nang pamusta, wala nang pantaya, kaya yung ilang mga pasugalan, medyo parang siya yung nagsi-trigger talaga sa tao para gumawa ng crime. Oo. At kaugnay niyan, may isinagawang hearing sa Senado nung isang araw sa committee ni Senator Rapi Tulfo, isa sa mga ginisa rito sa Senado partner, itong mga ilang hindi ka nais-nais at pinagdududahan na mayroong sablay Yung opisyalis partner. ng PCSO. Kaya kasi magkakaugnayan partner. Oy, partner good morning kay former councilor Marcon Dapito. Nanonood sa atin ngayon dyan sa barangay Parang. Good Alapang morning, kuya. City. Mananaya, partner yan ng loto, partner Ng wedding? Ng loto, partner. Kala ko ng wedding. Loto pala, loto. Loto. Mananaya. Okay, kuya, good morning. At yan, partner, ang mga laman ng balita dito sa lungsod ng Calapan. Ang tanong, ito ang tanong, partner. Ito ang tanong. Makiklaim kaya nung nagturo? Yung reward. Yung reward. Na ang sabi, partner ulit, baka may mga nagdagdag pa. 200,000 galing kay Mayora Murillo, no? At 100,000 galing doon sa Rotary Club Rotary Club ng Calapan. Yung 100,000 kaya total 300,000. May marites pang sinasabi na parang silent reward sa pamilya ng biktima. Parang ang sabi, di umano, ay nagdagdag ng 1 million daw. Yan ang may daw. Yan pare ang may daw. Dahil walang press code o walang social media na ginamit. Walang source. Kumpara kay dito kay Mayora Murillo, nag-press con siya. Nagpahayag ng Di press con. Hindi ba press con yun? Nagbigay ng personal statement sa Facebook na sinabi niya na mayroon siyang ibibigay o binigay ako ay nagbibigay. Parang ginamit niya pa nga citywari o personal niya ng 200,000. At ang Rotary ay 100. Iyan ang walang daw. Ngayon, partner, paano makle-claim yun? Ang partner, tanong ko lang, yung bang halimbawa PNP, siya yung nakahuli, walang nagturo, walang asset, na makaka-claim, siya kaya ba niyang i-claim yun? As a PNP, as a official, as a syempre wala. Depende yun sa sponsor ng nag-reward eh. Nga partner. Kasi ang sabi ng nag-reward, Siyempre, kung sino man. Alagad ka partner ng batas. Ngayon, kaya depende yan sa sa magbibigay. Gagamit ako ng dami. Pero ako nakatukoy PNP ako. PNP. Pulis ako. Although trabaho nila yan. Trabaho, dapat walang reward. Walang reward. Kasi hindi sila kasama doon sa pagbibigyan ng reward kasi nga trabaho nila yan. Ayan ang authority yan eh. 'Di ba? Kanya lang depende yan doon sa nagbigay sa sponsor nung reward. Kung voluntary kasi yan naman ay hindi pera ng gobyerno. Kung pera ng gobyerno, except siguro yung mga otoridad, yung nagpapatupad ng isang bagay doon sa kasong binibigyan ng parangal, ng reward. Ng pabuya. 'Di ba? Siguro, kaya nga, depende yan. Depende yan sa nagbigay ng reward. Kung ibibigay sa pulis. Kasi wala namang sinabing except sa pulis. Di ba? Except PNP. Pero mandato, sa mandato, pulis ka, hindi wala kang reward. pero depende yan kay sa nagbibigay. Anyway, tuloy-tuloy tayo partner sa ating palatuntunan. Nangungulikta na raw partner.
ang COMELEC. Oo, sa buong kwan pala, dito pala sa Mimaropa region, sa Mimaropa, eh mayroon ng mga kumakalat na Papel. signature campaign. Oh. Ang Commission on Election. At Partner, sa ang alam ko, ang unang nilandingan itong mga signature campaign papers na itong part ng Romblon sa Mimaropa. Pababa ata sila yung yung Romblon. Ang Romblon ay sakop na Mimaropa, partner. Region 4B. B. Oo, kamali. At ito pala, partner, ay kinukulikta na ngayon ng COMELEC at sa kabuang voters. Partner, yung makuha yung 3% 3% nung kabuuan daw. voters population. Pwede nang mag-plebisito. Oo. Partner, nakakapagtaka dyan, almost partner, malaki yan ha, malaking gagastusin yan, 13 billion, 13 million. Oo, may ganun gagastusin. Oo. Nagtataka naman tayo, wala pa yung People's Initiative. 2023, yung Congress ay nagdagdag na ng pondo na 13 plus million ba yun? Kaya sabi nga natin, parang planado rin yung itong People's Initiative na ito dahil mukhang politiko rin talaga yung kasi imagine mo yung Congress nag-additional yung COMELEC dinagdagan ng 13 billion pondo yung COMELEC ng Congress, pero ito ngayon nandito yung People's Initiative. Ibig sabihin, Hindi yung sa pagkakaalam ko, kaya gusto nga sana natin ma-interview si Congressman Arnan. Oo. Kasi, ang pagkakaalam ko, sa aking pagkakaalam, bukas sa Kongreso, yung People's Initiative. Although binigyan ng pondo doon sa pagkakaroon ng eleksyon. Pinunduhan ng Kongreso ang COMELEC sa gagawing eleksyon kung sakasakali na magkaroon ng butuhan. Ang butuhan kasing sinasabi kung papalitan o hindi muna ang konstitusyon. Kaya doon, partner, sa signature campaign, yung 10% sa kabuang population na mga botante, pag na-meet nila, pag nakuha nila yung 10%, 3% partner nga 3% Oo. 3% pala ngayon pero hanggang 10%. Ngayon, kinukolekta na ngayon ng COMELEC yung signature kung pumapayag kasi ang panawagan doon sa papel, although wala pa tayong hawak ayon sa ating mga nalalaman, is voluntary talaga o dapat na pinapayagan ng mamamayan yung pagpapalit ng sanigang batas. Pag nanaig yung porsyentong hinihingi ng COMELEC para magkaroon ng plebisito o doon sa People's Initiative as signature, magkakaroon ng plebisito. Doon gagamitin yung budget sa eleksyon. Ngayon, wala pa sa ganung proseso kasi ayon nga kay Attorney John Rex Caldiangco. Tama ba? Caldiangco. Spokesperson ng COMELEC Paricoy. Yung signature naman na ipipresenta sa kanila, ito ay sasalain pa rin. Kung authentic ito, kung perma ba talaga ng isang botante. At botante yung mga pumirma. At kung sakasakali na makonsolidate nila to at dumating na sa puntos na ito ay niripaso na ng COMELEC at mayroong isa man sa mamamayan na nagsabing hindi ko perma yan o hindi ako kasali dyan, pabawalan ito ng bisa. Pero kuha na yan Hindi, partner. Kuha na yan. Masalimot na yan. Ang gagawin, partner dyan, halimbawa, itetest nila or i-evaluate nila kung authentic ito, kung totoong mga botante itong pumermang ito. Ngayon, partner, kung may may ilan na hindi totoo na botante, tatanggalin lang partner yan sa isang papel. Iwala lang.
At yung mga talagang pumerma ng mga botante, yan, pag bibilangin nila yan. Sama-samang bibilangin. Kasi doon sa pipirmahan, kunyari ay Omar Clerigo, signature, kapag yung tiningnan nila si Omar Clerigo ay hindi pala registrado bilang botante, scratch. Scratch yan, partner. Or yung perma mo doon sa yung voters record at perma mo ngayon ay hindi magka-match, Hindi ka scratch. scratch. Waste yan, partner. Oo. Kaya mabusisi pa to. Kanya lang dapat nga Partner, ito Oo. Naandun tayo sa punto pa lang ng perma, ano? Pero kasi ang gusto nating tingnan, ano ba talaga ang dahilan para palitan ng Constitution? Dati ang sinasabi ng kahit ng presidente ay yung economic provision. Economic provision, yun lang yung babaguhin, yung papaltan. Pero partner, kahapon sa katauhan ni Congressman Salceda, ang binabanggit niya bago natin mabuksan yan, kung mabubuksan nga natin at makapalitan natin yung Constitution, baguhin na natin lahat. Ganon, partner, yung sinasabi. Pero ang binabanggit ng Pangulo na yung sa economic provision, at ayaw nga niya yung 100% landowner ng mga foreign parang ganon. Pero ang marami nagsususog ng mga kongresista at mga dating finance secretary na baguhin kabuuan. Kaya medyo natatakot yung mga mamayan na baka ang puntuin bukod sa economic provision, yung paltan lang, yung silipin, pati yung mga political nila, yung paghaba ng term ng isang nanunungkulan ay baguhin din. Oo. Hindi may ganun kan. Kanya lang, ayon nga sa ibang mga eksperto sa batas, ito maintindihan kasi magkakaroon pa yan ng panel at matutukoy kung magkakaroon ito ng pagbabago sa saligang batas sa pagkakaintindi ko ho, ayon sa ating mga pagtatanong, naka-identified ano ba yung batas, ano ba yung particular na batas o constitution na papaltan. Nakatalayan. Kunyari, 10. Identified yan na 10. Hindi po pwedeng lahat kasi taon ang bibilangin mo kung babaguhin mo to. At saka, critical daw ito, sabi nung... Actually, partner, dapat identified, partner. Actually, partner, yung batas kasi, yung 1987 Constitution, okay na yun kung tama ang sistema. Partner, hindi pa nabubuksan dyan, partner, yung ilang mga batas nagmamando para sa mga farmers, para sa agrikultura. Wala pang anong ganyan Ang binubuksan pa, ang nakikita pa lamang na ginagamit sa batas, yung mga para lang talaga, halos nga anti-poor lahat yung ginagamit. Pero, yung 1987 Constitution, may mga batas dyan, although sabihin natin, ang batas ng 1987 ay may butas. Pero, may mga nakakapabor pa rin dun sa mga pangunahing sektor na yung farmers, yung mga manggagawa, may mga ganun Ngayon, ang problema lang talaga, sabi nga natin, yung sistema Yung sistema na pag-iral ng batas sa Pilipinas, yun yung ilan sa mga... At saka, ito pa mga batas na gusto nyong baguhin na por pabor sa kapakanan ng mamamayan, lalo na sa ekonomiya ng bansa. May mga batas ba dyan na naipatupad nyo? Or nakatingga lang yung batas na yan? Nakatingga. Kasi kung titingnan natin, at wag na nating tingnan yung batas. Wag na nating tingnan yung batas muna. Yung actual lang, yung mas mabilis na maintindihan ng mamamayan. Kunyari sa farmers, ano bang kulang sa mga magsasaka? Pondo. Ang sabi ng Department of Agriculture, pati ng Pangulo, reform is todo support sila sa may pondo ang pagsasaka. Ngayon, epektibo ba yung paggamit ng pondo para sa mga magsasaka? May corruption ba dyan o wala? Bakit hindi tumalab? So, kung may corruption man yan, yung batas naman tungkol sa anti-corruption practice kung tinatawa o kung tawagin o kung ano man ang kanila dyan, napatutupad ba to? O, di ba? Yung tungkol naman sa mga iba pang provision na sinasabing sinususugan ng paglagak, pagbigay ng pera, is tama ba? Yun siguro muna ang tingnan. Partner, kahit nga sa Supreme Court ang guli. Ito, mainit-init pang balita, yung kay Jingo Estrada na kasong plunder. Ano nangyari? Dismiss yung plunder, pero may kaso siyang bribery. Paano mo nakasuhan ng bribery? Samantalang, Dismiss yung plunder. dismiss yung plunder. Or,
ginasuhan mo ng bribery, may kasong bribery, pero dapat plunder, may kaso siyang plunder. Although sasabihin natin na may limitasyon yung perang ninakaw mo, pag lumampas ng 50 milyones, kakasuhan ka na ng plunder. Ay baka ang ginawa lang ay ang ebidensya lang ay 499 something million. Pero partner kinasuhan mo ng bribery, pero dinismiss mo sa plunder. Samantalang, kaya mo nga nakasuhan. Di ba may mga usaping technical diyan. Ay kumbaga sa isang halimbawa, kunyari isang halimbawa siguro, ito interpretasyon lang namin na baka sala nga kami, isang paglilinaw lang sa side namin na mga mamahayag, isang malinaw, kunyari, ang kaso mo'y rape. So, ibig sabihin rape, may penetration. Ginahasa mo eh. So matotal, may body-body contact dyan. Oo. Kanya lang, napatunayan na hindi mo pala ni-rape, ay kusang ibinigay, may penetration pa rin may nangyari. So, yung tinutukoy natin dito, dinismiss yung plunder, tapos yung isang kaso ay hindi. Samantala, magkakaugnay pa. Magkakaugnay. So, siguro, ganon. Alam mo, ang husgado kasi, sabi nga natin, at nananaig pa rin yung walang halong pagdududa ang isang krimen na yung ginawa. Although ginawa mo, pero depende yan sa ikinakaso sa iyo. May mga totoo kasi na nababaluktot yan. Depende yan doon sa kasong inihabla sa iyo. Kasi kunyari, katulad nung sabi ko, kunyari, isa pa, ang kasong ipinataw sa iyo is murder. Tapos, totoong pinatay mo. Totoong pinatay mo. Pero nung naghihiring, ang kaso mo ay napababa sa homicide. Because walang pagpaplano walang plano. Pinatay nga kita pero nagkabiglaan lang dahil nagkainitan tayo. So, hindi murder yon. Baka dumating pa sa self-defense yan. Oo, self-defense. So, yun ang mga isa yung mga halimbawa. Pero ang ikinaso sa'yo nung akusado is murder. Kaya nga sabi nung iba, kaya nga bulag ang batas kasi inaakusahan ka Ngayon kung akusasyon sa'yo sala, dyan ko yan yung batas na sa bagay para dapat kasi tama at naayon sa kaso ang yung kinaharap. Kaya na minsan naiintindihan din naman natin ang husgado. Although ginawa mo, kasi sabi nga, patutunayan mo sa husgado, sa hukuman, ang iyong inaakusa kay Juan de la Cruz na walang halong pagdududa na may katotohanan. Totoong pinatay mo. Bakit mo pinatay? Di ba? Kasi po, may malaking atraso sa akin. Talagang pinagplanuhan ko po. Talagang, yan. Pinatay. Ano pang nangyari? Intentional. Ay, suka po man din. Di ba? Good morning Good morning kay Jose Marie Bakiran ng Barangay Balite. Happy 20th anniversary sa inyong mag-asawa. Kasi kunyan partner, yung sabi ngayon, walang halong pagdududa. Di ba, may kwento dyan. Alam mong kwento dyan. May akusasyon, may akusado. Ang sabi nung nag-aakusa, partner, hindi yan suka man din. Sabi nung nag-aakusa, yan pong lulong yan na 80 anyos ang nan-rape sa aking kliyente. Sabi nung abogado, nung accused. Katunayan, itong testigo ko, ay kitang-kita niya kung paano niya ni-rape yung aking kliyente. Ang sabi naman ng dipinsa, dipinsa na raw ang nagsabi, paano mo mapapatunayan na ang kliyente ko ay 80 anyos na, makakapanrape pa? Katunayan, ay hindi na tigas ang manoy niyan. Di siyempre, diskusyon sa korte. Di sabi ng dipinsa, Your Honor, papayagan mo ba na patindigin ko ang aking kliyente, ang inyong inaakusahan na 85 anyos na? Sabi ng depensa. Sabi ng dipinsa. Sabi nung husgado, sige, pinatindig. Cross-examination. Hinawakan yung are. Hinawakan yung itlog. Kinalog-kalog sa harap ng nag-aakusa. Sabi niya, ito, Your Honor, patutunayan ko sa inyo
na itong aking kliyente ay hindi na natigas si Manoy. Kinalog-kalog niya, pare. Kinalog-kalog niya. O, ito, ika. Sabi nung kliyente, pare ko, yung accused, attorney, dahan-dahan. Baka mapahiya tayo. Uwang ang puso mo. Yan, partner, yung... Oh, partner, good morning. Good morning kay Sir Rio Topasi. Sir Rio Panaligan Topasi. Pa-shoutout po sa MDRMO ng Nauhan. Yan, partner, ha. Yan, yan ang sinasabi ko sa iyo, partner, ha. Yang departamento, yung MDRMO, yung PDRMO dito sa ating probinsya, walang holiday yan. Oh, trabaho kahit Trabaho Sabado. lagi yan. Oh, ay, Magandang umaga po sa inyo, Sir Rio Tupasi. oh, pakulimlim pa rin ang kuha natin. Oo, ang Oh, panahon. partner, na isunumiti na ng Office of the Vice Mayor ang proposed budget ng 2024 Dito sa atin sa lungsod. sa lungsod ng Calapan. Na isunumiti na ngayon, nire-revisa ngayon, hindi pa napipirmahan ni Mayor Malo at kailangan revisahin ng panel ng Office of the Municipal Mayor kung tama ba, angkop ba yung kapasa ng pondo ng sangguniang panglunsod. At yun daw mga hinihingi na katulad sa interview natin na sinasabi ni Vice Mayor Bim Ignacio na may mga hinihingi silang supporting documents doon sa mga amount na hinihingi ng Office of the Mayor na hindi ibinibigay pero sabi naman ng kampo ni Mayor is naibigay na. Ang kwan dito nga, lagi natin sinasabi, bakit hindi magsalita si Mayor dito sa isyong ito? Bakit hindi magsalita si Administrator? Sa side ni Bim, siya mismo nagsasalita. Ay sa side dito ni Mayor, wala siyang ibang sinasabi, wala siyang press release, kundi yung sa radio program lang nila. Sinasabi ng dalawa nilang radio announcer, hindi naman tagapagsalita, pero sa programa ay sinasabi nila yung sagot daw ni Mayor ay sa radio program mapapanood. Sa kabilang banda, tama naman na pinanonood, napapakinggan yung depensa naman ni Mayor sa isang radio program para ma-inform ang mamamayan. Pero mas maganda siguro si Mayor mismo ang magsalita, ika nga, sa mga bagay-bagay na ito. So tingnan natin kung matutuldukan na yung partner. Yung budget. Hindi, yung iringan ng dalawang kampo. Yun lang nga. Partner, ano yan parang medyo malabo na. Tayo yung MID4, patuloy tayo nagsasabi sa kanila na tanggalin na yung pinky yan kasi ang nagsasuffer niyan, yung mga mamamayan. Pag tuloy ang iringan, ay ang dami diyang partner sa city, ang dami diyang job order. Isang sa mga problema yan. Ilang bang libo yan, yung mga job order dyan, damay ang mga yan. Although kahit sila, yung mga empleyado sila sa city, kasi pati yung mga proyekto partner sa labas, sa mga barangay, ay nauunsyami. Dahil nga sa ganyan. Hindi, may depensa dyan si Bim Ignacio na even sila, ang sanggunian is apektado. Apektado dahil may mga budget din silang hindi magagamit. Kanya lang, kailangan daw pag-aralan at busisiin. May puntos naman sila parehas dyan kanya lang, taong bayan ang... Yun na nga ang punot dulo nito is politika pa rin. Kasi ang tanong natin kay Vice Bim, nung hindi pa nabibiak ang inyong magandang samahan ni Mayor Malo, nangyayari ba ito? Sabi niya, hindi. Hindi. So doon pa lang makikita na. Alin man sa dalawa na namumuliti ka, pagbibintangan ng mamamayan, pwedeng pagbintangan ng mamamayan na kaya ganun because namumuliti ka lang itong si Bim. Partner, Pwede rin sa side ni Mayor Malo. Partner, actually, yung mga gartong nangyayari sa ehekutibo at legislative sa ating lungsod, partner, parang may damage Para sila kasi naging lingkod bayan ka pa. Para hindi mo maayos yung ganyang sigalot. Bet hindi kayo mag-usap at kailangan pang idaan sa mga ganyan. Sabi nga natin, ang laging naging napapagbuntunan ng ganyang problema, ng ganyang sigalot ng ehekutibo at ng legislative. Yung mga mamamayan. Partner, ito, sabi mo nga sa akin dati, partner, mag-comparison nga tayo. Nung time nitong si Congressman Arnan at saka nitong si dating Vice Mayor Engineer Hill Ramirez, may ganyan ba?
Hindi. Ang sa akin lang, naniniwala ako na may ganyan din. May ganyan partner, pero Kanya lang, naayos eh. hindi nabubulgar. Oo. At naayos nila kagad. Oo. Partner, noon ba, nung time nitong si Congressman Arana as a mayor ng Calaban City at itong si Engineer Hil Ramirez as a vice mayor, tumatagal ba ang sweldo nitong mga job order na ito? Hindi partner eh. Regular nga nakakasweldo rin yung mga yan eh. Pero ngayon, inaabot. Hindi yung pagbususi, yung procedure, yung pagbusisi ng budget, trabaho talaga yan ng sanggunian. Nangyayari yan. Kanya lang sabi ko nga sa iyo, because hindi kakampi, nadidelay-delay din yan eh. Kasi, alam mo, may mga hinihingi din yan eh. Eh tayo nanghihinahin tayo sa slogan eh. Partner, tugma yung slogan nilang dalawa eh. Ano mga partner, yung ano? Servisyong tama. Serbisyong tama. Tapos, taong bayan ang masusunod. Oh. Di ba yung tumpak na tumpak sana, lutong-lutong sa kape. Kasi may mga hinihingi rin ito. Ako, yung ibang radio commentator, sinasabi, baka raw mayroong hinihingi na hindi ibinibigay. Daw. Ako naniniwala na may hinihingi ang sangguniang panglunsod na budget na hindi na ibibigay ni Mayor Malo. 100% ako. May hinihingi na hindi na ibibigay. Kaya medyo yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidelay. Pakiramdaman lang yan. Kaya lang, kasi nga nung araw nag-uusap sila. O kunyari, hinihingi kunyari ni Vice Bim ito. Kaagad umuoo si Mayor. Kasi maganda ang kanilang relasyon eh. Ngayong hindi na nakakapagsabi yung konsyal o kaya yung si Vice Bim kay Mayor because hindi na nga nag-uusap. Pakiramdaman na lang. Ngayon, nasasakripisyo ang kapakanan ng mamamayan. Yan ang katotohanan. Tayo, sabi nga natin partner, ang problema kasi pag may nakialam, may nakialam na outside world na tipo ang dating, anak ako ni Kwan, pamangkin ako ni Kwan. Partner, nagugulo ang patas. Alam mo, may kwento dyan, partner. Ito totoong kwento. Kahit yung mga heads na mga itinalaga nila, yung mga department heads na itinalaga nila sa kanilang administrasyon, nagugulihaman din partner eh. At yung iba nga, kita mo, may mga nagre-resign na. Hindi natin alam kung bakit. Ito, partner, tandaan mo to. At hindi lang sa akin manggagaling ang salitang ito. Sa mag-asawa, kahit gaanong tamis ang inyong pagsasama, pag nakialam yung mga nakapaligid sa inyong pamilya, is masisira. Tama yan. Pangingialam na mabuti kung positibo. Yung mga desisyon, nangingialam yung bayaw mo, nangingialam yung bayaw ko, yung hipag ko, negatibo. yung bianan ko, bawat isa. Isa yan sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Kung bakit may relasyong nasisira. Dapat kung sino yung mag-asawa, ano man ang mangyari doon. Sila dapat kayo na lang ang mag-usap. umaayos yung sigalo. Kanya lang, kung hiwalay na nga yung mag-asawa, tapos pinakikialam pa ng mga nakapaligid, lalo na. Lalo nang wala. Wala na tayong oras. Oo nga, partner. Next tayo? Bukas sa Ganap Mega Sham at ikasampu. Oo, sigurado bang ikaw ay Yes, partner. darating? At medyo kailangan natin ngayon ng mag-release ng ilang mga problema ng bayan. Kala ko kung anong i-release mo kwan pa lang bukas. 21. 21. Yun. Ang release pare ko sa 14. 14. Oo. Sa February 14 ang release. Kaya ako nakapula na ng damit eh. Kaya ang releasean pare, maliban lang kung ikay may cash advance. Ang cash advance pare ko walang date kung kailan i-release. Mukhang ang cash advance partner, 9, holiday yan eh. Oo. Pero yung pag-release pare ko, walang date kung kailan i-release. Kailangan. Pero kailangan talaga natin din ng mag-release. Mag-release! Ito po si aming lingkod, Omar Clergo po. May alam ko kung magkano tuloy. Ano ang tumama ngayon sa waiting? Waiting partner, wala partner akong alam. Wala. Si Noel Alamar, sa tuwing magbablog siya, may numero siyang sinasabi na yun ang tumama sa Bayan ng Pula. Oo. Ang tumama ata partner, 33-12. Si Noel. Edman Sera po! Nagsasabing, kami po'y naglilingkod sa palatuntunang saktong-sakto lang. Paring Omar, walang absent bukas. Yes, tayo po ay naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan at mamamayan. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang
Umaga po, araw po sa inyong lahat.